Sa nakaraan ng ating kwento ay nalaman nating lahat na magkapatid pala si Wen Zaipi at Yu Fuyao. At pagsapit nga ng gabi habang nasa kwarto sila Zaipi ay kinuha at pinindot nito ang remote ng TV, dahilan upang maging si Shu ay magulat din sa kanyang nakita, kaya naman agad-agad din niyang pinatay ang TV matapos makita ang SPG na palabas. Habang naliligo naman si Shu ay iniisip niyang tila pangkaraniwan lang umano ang out of town nilang ito, lalo na kung hindi niya iisipin ang biglaang pagpapakita ni Yu Fuyao at ang malaking grupo ng mga slave lords. Pero napapatanong din siya sa kanyang sarili kung ano daw kaya ang plano ni Yu Fuyao, lalo nga at sinabi ni Wen Zaipi sa kanya na mapanganib na babae si Yu Fuyao. Gayunpaman ay iniisip din ni Shu na kung sakaling may planong masama si Yu Fuyao sa kanya, ay sigurado naman daw na madali lang siyang masasaktan o mapapatay ni Yu Fuyao. Pero hanggang ngayon nga daw ay wala pa ding ginagawa si Yu Fuyao sa kanya. Hanggang sa bigla itong nagulat nang mapansin niyang may pumasok sa paliguan ng mga babae, kung saan ay napapatanong din siya sa kanyang sarili kung si Yayo ka daw kaya yun o kasama din si Yu Fuyao. Samantala sa paliguan nga ng mga babae ay mukhang nag-e-enjoy itong si Yu Fuyao, dahil wala umanong ganitong paliguan sa Saluniverse o sa kanyang palasyo. Napansin nga din ito na mayroon lang umanong dingding sa pagitan ng paliguan ng mga babae at lalaki, pero kung siya nga daw ang tatanungin ay mas mainam kung wala na umanong dingding para mag-enjoy ang lahat, dahilan upang makaramdam ng hiya at pagkagulat ang ating bida sa pagiging wild umano ni Yu Fuyao. Sinabi naman ni Yayoka na hindi umano nila pwedeng tanggalin ang harang na dingding, dahil kailangan nilang pagtuunan ng pansin ang moral and ethics. Pero napapatanong naman si Yu Fuyao sa kung ano daw ba ang saysay ng moral and ethics, dahil ang mga lalaki ay kaya umanong abandonahin ang mga asawa at anak nila para sa kapangyarihan. Kung saan ang mga babae naman ay kayang lunukin ng pagiging alipin, para lang makapagpatuloy sa buhay, habang ang mga mangangalakal naman ay gagawin ng lahat para lang kumita ng pera. Pero sinabi naman ni Yayoka na hindi umano katulad ng mga nabanggit ni Yu Fuyao ang ating bida. Kaya naman naisip ni Yu Fuyao na anyayahan ang ating bida sa liguan ng mga babae, sinabi pa nga ni Yu Fuyao na sila lang naman daw ang naliligo ngayon, sabay tanong kung dapat ba ay sirain na lang niya ang dingding. Dahilan upang mamotla ang ating bida at sabihin na hindi siya mapagsamantalang tao, pero muli ay hinamon naman siya ni Yu Fuyao at sinabing magtungo siya sa kanilang liguan kung talagang lalaki siya. Sinabi nga din ito na kung sasama daw sa kanya ang ating bida sa Luniverse, ay gagawin siyang kabit ni Yu Fuyao at papalayasin niya lahat ng lalaki sa kanyang palasyo. Sumagot naman si Shu at sinabing nakakahiya umano ang maging kabit, pero sinabi naman ni Yu Fuyao na kaya niyang ibigay sa ating bida ang trono ng hari, sabay sabi na pwede na siyang gawing concubine matapos niyang makuha ang trono. Tinanong nga din ni Yu Fuyao kung ano ang magiging title niya pag naging concubine siya ng ating bida, na sinabi lang namang ibibigay sa kanya ang title bilang concubine na Wasakiki. Kaya naman nagdilim ang muka ni Yu Fuyao kasabay ng pagbibigay niya ng negative points, kung saan ay agad nga din niyang winasak ang dingding kaya naman masyado ang takbo ng ating bida, habang napapamura. Masyado naman ang tawa ni Yu Fuyao matapos tumakbo si Shu, sabay tingin kay Yayoka, at tinanong nga nito kung ayos lang daw ba sa kanya pag binibiro niya ng ganon si Shu. Nakangiti lang naman si Yayoka at sinabi na hindi pa niya pagmamay-ari ang ating bida, hindi pa sa ngayon wika nga din niya. Kaya naman sinabi ni Yu Fuyao na kung gusto niya si Shu ay dapat gumalaw na siya, dahil kung patuloy lang umano siyang maghihintay ay siguradong hindi mapapasaka niya ang ating bida. Pero tinanong lang naman ni Yayoka kung bakit kailangan niyang puwersahin si Shu, tinanong nga din ito kung masyado ba talagang nakakadismaya pag may bagay sa mundo, na hindi nakatadhana para sa isang tao. Sumagot naman si Yu Fuyao at sinabi na wala sa bokabularyo niya ang salitang nakakadismaya, dahil ang mga bagay nga daw na hindi niya nakukuha, ay mas lalong hindi pwedeng makuha ng iba. Samantala habang abala naman si Shu at Yayoka sa panunood ng Furry Works, ay nagtungo ang magkapatid na Celestial Emperor sa taas ng isang tower. Dito ay sinabi ni Yu Fuyao na sulitin at enjoyan na ni Wen Zaipi ang bawat sandali, kaya tinanong nito kung ano ba talaga ang nais na maabot o mangyari ng kanyang kapatid. Sinabi lang naman ni Yu Fuyao na kahit tawagin siyang kapatid ni Wen Zaipi ay wala namang magbabago, dahil si Wen Zaipi umano ay ang legal o lehitimong anak, habang siya naman ay anak lang sa isang alipin. Sinabi lang naman ni Wen Zaipi na kilala ni Yu Fuyao si Shu, at sigurado nga din daw siyang hindi tinitignan ng ating bida ang status o estado ng tao.
Tama ka, wika naman nito, dahil mas higit nga daw niyang nauunawaan ang ating bida kaysa sa kanila. Pero hindi nga daw siya maghahintay ng matagal hanggang sa mawalan na siya ng pag-asa. Kaya naman sinabi ni Wen Zaipi na wag niyang pairalin ang tigas ng kanyang ulo, wag mong madaliin ang lahat, wika pa nga ni Zaipi kay Yu Fuyao, na tinatanong lang naman kung natatakot na ba si Zaipi ngayon, dahil hindi na umano siya kayang talunin nito. Paano kung ikaw ang hindi manalo, tanong naman ni Zaipi, sabay sabi na hindi lahat ng bagay ay madadaan niya sa lakas, dapat tayong bumalik ng kasama siya, wika naman ni Yu Fuyao, dahil mawawala na daw ng sigla ang Luniverse pag hindi nila naisama si Shu sa kanilang pagbabalik. Tinanong naman ni Wen Zaipi kung ano ang gagawin niya pag ayaw bumalik ng ating bida sa Luniverse. Dito ay natawa lang si Yu Fuyao at kasabay nga ng kanyang pagtalon, ay muli niyang sinabi na ang mga bagay na hindi niya makukuha, ay mas lalong hindi pwedeng makuha ng iba. Dahilan upang mapatanong si Wen Zaipi kung bakit mas nagiging komplikado ang mga bagay-bagay, napapatanong nga din siya sa kanyang sarili kung hindi daw ba sana nangyari o nangyayari ang lahat ng mga ito, kung nagpasama lang siya na magtungo ng ruin nung mga panahon na yon. Tinawagan naman ni Shu si Yutang, upang alamin kung ilan pa ang natitirang slave lords ngayon sa Japan, at dito ay sinabi ni Yutang na wala na umanong mga slave lords sa Japan, dahil ayon sa intelligence nila ay yung mga napatay na ni Yu Fuyao ang huli. Kaya naman napapatanong si Shu sa kung bakit umano kaunti lang mga nakita nilang slave lords, hindi ba nakakapagtaka naman yata, wika pa nga ni Shu, habang si Yutang naman ay hindi makapaniwala na kakaunti pa daw ang tingin ni Shu, sa 13 na A-rank at mahigit 20 na B-rank, sabay tanong kung ganun ba talaga kadami ang A-rank sa Luniverse. Sinabi lang naman ni Shu na pakiramdam niya umano ay mga pawns o tauhan lang ang mga slave lords, sabay sabi na hindi pa nila nahahanap ang tao na makakapagturo sa kung sino ang mastermind. Yun lang ang kaya nating gawin, wika naman ni Yutang, dahil ang misyon nga lang daw ng ating bida ay patayin ng mahigit 30 na slave lords, at hindi para hanapin ng mastermind o nasa likod ng lahat ng ito, sabay sabi na tapos na daw ang misyon ng ating bida. Agad namang tinanong ni Shu kung ang ibig bang sabihin nito ay makakauwi na siya, at sinabi nga ni Yutang na oo umano, sabay tanong kung dapat na ba niyang ayusin ang flight ni Shu pabalik ng kanilang bansa. Pero sinabi lang naman ni Shu na andito pa sa Japan ang dalawang Celestial Emperor ng Luniverse, isa pa ay hindi pa nga daw niya nalalaman ang intensyon ng pagpunta nila ng Earth, sinabi nga din niya na duda umano siyang isa sa dalawang Celestial Emperor ang nasa likod ng lahat. Kaya naman tinanong ni Yutang kung tatapusin daw ba muna ni Shu ang out of town nila, sabay tanong na din kung dapat na ba siyang magpadala ng pera para may panggasto sila. Pwede kitang bigyan ng advance na allowance mo para hindi babae ang gumagastos sa'yo, wika pa nga niya. Kaya naman napapatanong si Shu kung sino daw ang nagsabi na nag-out of town sila, pero pinagpatayan naman siya ni Yutang. Bigla na nga lang din siyang nakatanggap ng negative points mula kay Mingyu, kaya napapatanong siya sa kung bakit daw kaya biglang nagbigay ng negative points sa kanya si Mingyu. Samantala sa isang airport naman sa Japan, ay masyado ang inis ni Mingyu dahil patay na umano ang lahat ng slave lords, kung saan ay nasayang ang pagpunta niya dito at hindi na niya ma-enjoy ang sakit mula sa slave mark. Nagsikap pa naman daw siyang maging A-rank agad para mapansin siya ng mga slave lords, pero sino daw bang mag-aakala na wala na siyang aabutan dito sa Japan, sabay mura sa ating bida. At habang naglalakad nga siya ay napansin niya ang kakaibang aura ng isang lalaki sa kanyang tabi, dahilan upang mapatigil siya at maisip na kakaiba umano ang taong ito sa kanyang harapan. Dahil bukod sa makapal umano ang kanyang kasuotan ay mukhang napansin din nito ang kanyang aura. Agad nga ding lumingon ang taong ito kay Mingyu pero sa isang iglap lang, ay bigla itong nawala, kaya napapatanong si Mingyu sa kanyang sarili kung nais bang magpahabol sa kanya ng taong yon, pero ang aura nga daw na naramdaman niya mula sa taong yon, ay katulad ng sa A-rank o mas mataas pang rank. Naisip nga din niyang magtutungo umano dito sa Hakodate sila Shu bukas. Kaya ang pagpapakita ng isang high-rank cultivator sa ganitong pagkakataon ay tila kakaiba. Samantala kinabukasan nga sa Hakodate ay agad na pinarating ni Mingyu ang patungkol sa kanyang nakita, kaya naman sinabi ni Shu na hindi kasing simple ng inaakala nila ang lahat, dahil hindi pa nga daw nila nalalaman kung sino ang nasa likod ng lahat ng mga slave lords. At dahil nga dito ay masyado naman ang tuwa ni Mingyu, kung saan ay agad nga din niyang tinanong kung ang tao ba sa likod ng mga slave lords ay naglalagay din ng slave mark, tinatanong nga din niya si Shu kung marunong ba siyang maglagay ng slave mark. Kaya napapatanong ang ating bida kung bakit tinatanong ni Mingyu ang patungkol sa bagay na yon,
Sinabi lang naman ni Mingyu na nabalitaan umano niyang mahirap tanggalin ang slave mark, kaya nais sana niya itong subukan at puwersahang tanggalin ang slave mark. Muli pang ang tinanong nito kung alam bang maglagay ng slave mark ni Shu, na mukhang alam na umano ang dahilan kung bakit nagbigay ng negative point sa kanya si Mingyu kagabi. Bigla namang tinanong ni Wen Zaipi kung tapos na daw bang makipag-usap ang ating bida, sabay tanong na din kung hindi pa ba sila aalis, habang si Shu naman ay sinabi na kailangan muna nilang maghintay dahil mag-withdraw daw muna siya ng pera. Kaya naman agad siyang tinawag ni Yayoka, at sinabi na hindi na kailangang isipin ng ating bida ang panggastos, may pera pa ako wika pa nga niya. Pero sinabi naman ni Shu na hindi umano siya papayag na si Yayoka palagi ang gagastos, sinabi nga din niya na ngayon ay kailangan naman daw niyang ilibre si Yayoka, kaya siya ang magbabayad ng pagkain nila ngayon. Samantala habang nasa sasakyan nga sila ay naghamon nitong si Wen Zaipi ng patalinuhan umano, kung saan ay magbabayad si Shu ng 20,000 yuan pag hindi niya nasagot ang tanong ni Zaipi, habang si Zaipi naman ay magbibigay ng spiritual tool kay Yayoka pag hindi niya nasagot ang tanong ni Shu. Agad namang pumayag si Shu sa hamon ni Zaipi, kung saan ay tinanong niya kung anong klase ng hayop ang mayroong 36 na ulo, 4 na paa at 12 mga mata. Pero napatanong na nga lang din si Zaipi kung talaga bang may kakaibang nilalang na ganon, sabay abot na din ng isang box kay Yayoka na naglalaman umano ng spiritual tools, at inamin na hindi niya alam ang kasagutan. Habang si Shu naman ay biglang nag-abot ng pera kay Zaipi, kaya napapatanong ito sa kung ano umano ang ibig sabihin nito, at sinabi nga ni Shu na hindi niya din alam ang sagot kaya kay Zaipi na umano ang 20,000 yen. Kaya naman agad na tinanong ni Zaipi kung bakit umano yun ang tinanong ng ating bida, kung siya man ay hindi din pala alam ang sagot, pero sinabi lang naman ni Shu na hindi na din siya talo, dahil parang nabili o binili nga lang daw niya ang spiritual tool sa maliit na halaga. Agad nga ding tinanong ni Shu kung ano ang nasa loob ng box na binigay ni Zaipi, pero hindi naman niya sinagot ang tanong ni Shu, bagkus ay sinabi pa nga ni Zaipi kay Yayoka na buksan lamang niya ang box mamayang gabi, pag mag-isa na lang siya, kaya naman sinabi ni Yu Fuyao na napaka-misteryoso naman daw yata ng laman nun. Dahilan naman upang maisip ng ating bida na tila umano humahanap lang talaga ng paraan si Zaipi, para makapagbigay siya ng spiritual tools kay Yayoka. Unang araw ay nung binigyan siya ng pera ni Yayoka kung saan ay binigay naman ni Zaipi ang isang dagger, tapos ngayon ay ang box naman, kaya napapatanong na lang din siya kung may alam daw kaya si Zaipi sa mga nangyayari. Nagulat na nga lang din si Yayoka nang biglang sabihin ni Zaipi na kailangan na niyang umalis matapos nilang mag-dinner, kung saan ay sinabi din ni Yu Fuyao na tulad ni Zaipi ay kailangan na din niyang umalis. Kaya naman napapatanong si Yayoka kung bakit kailangan na nilang umalis, at kung alam daw ba ng ating bida ang patungkol dito, pero maging si Shu nga ay napapatanong din kung bakit kailangan na nilang umalis. Sinabi lang naman ni Zaipi na mayroon umanong dahilan kung bakit kailangan na nilang umalis, habang si Yu Fuyao naman ay sinabi kay Shu na pwede siyang bumalik sa Luniverse kasama sila. Pero sinabi lang naman ni Shu na kung sakali umanong babalik siya ng Luniverse, ay hindi din siya magkakaroon ng pagkakataon upang makasama sila, isa pa ay hindi din daw siya magtatagal sa Luniverse kung sakali. Dahil ang plano lang naman niya ay magtungo ng Luniverse para patayin si Duanmo Huangqi, matapos nun ay babalik din siya ng Earth upang mamuhay ng tahimik. Sinabi nga din ni Shu na wala naman na siyang dahilan upang manatili pa sa Luniverse matapos nun, at sabay-sabay nga ding nagdilim ang kanilang mga muka. Dito ay sinabi naman ni Yayoka na matatapos na pala ang out of town nila, sabay sabi na anumang oras ay pwedeng magtungo sila Zaipi dito upang bumisita. Habang iniisip na lahat talaga ng magagandang panaginip ay mayroong katapusan, dahil matapos umalis ng magkapatid na Celestial Emperor, ay wala na ding dahilan upang manatili pa ang ating bida dito sa Japan. Hanggang sa biglangang dumating ang isang mensahe sa ating bida, kung saan ay nakita umano ulit ni Mingyu ang lalaki na nakita niya sa airport kagabi, at kasalukuyan niya itong sinusundan. Samantala pagsapit nga ng gabi ay sinabi ni Zaipi na, napakaganda umanong pagmasdan ng tanawin matapos silang kumain ng masasarap na pagkain. At ilang sandali nga lang din ang nakalipas ay nagpaalam na din ito, at nagpasalamat na din sa mainit na pagtanggap ni Yayoka at Shu sa kanila, na nanatili lang namang tahimik. Nagpaalam na nga din si Yu Fuyao kay Yayoka, kung saan ay tinawag pa niya itong little sister, kung saan hindi nagtagal ay naglaho o mabilis na ding umalis ang magkapatid.
Sa pag-alis nga nila ay sinabi din ni Shu na ito na umano ang oras para bumalik siya sa kanilang bansa, at bahagyang ang natahimik si Yayoka. Hanggang sasabihin nito na wag umanong kalimutan ng ating bida ang kanyang pangako, na ililibre siya ni Shu ng masasarap na pagkain pag siya naman ang nagtungo ng China, at syempre naman wika lang naman ng ating bida. Sa paglipad naman niya, ay nabasa niya ang pinadalang mensahe ni Mingyo sa kanya, at naisip nga ng ating bida na mas mainam umano kung pupuntahan na muna niya si Mingyo, para na din mapatay o matanggal ang isa pang banta sa buhay ni Yayoka. Muli pa nga siyang tinawag ni Yayoka, kung saan ay sinabi nito na kailangang mag-ingat palagi ng ating bida, na agad na din namang lumipad palayo habang pinapanood ni Yayoka. Ilang sandali nga lang din ang nakalipas, ay sinabi ni Yayoka na mas mainam kung lumabas na siya, tutal ay nandito na lang din naman daw siya, sabay tanong kung natatakot ba ito na hindi niya kayang talunin ang ating bida. Agad na ding nilabas ni Yayoka ang kanyang kapangyarihan, at matapos niyang makita ang lalaking ito, ay tinanong niya kung hindi ba ang dalawang celestial ang nasa likod ng lahat. At habang naglalaban nga sila ay pinapanood naman sila ni Yu Fuyao, na sinasabing hindi naman pala kasing tanga ng inaakala niya si Yayoka, dahil ang pagkakaalam nga daw niya ay puro pangangarap lang ang alam ni Yayoka. Sinabi nga din niya na nag-uumpisa na niyang magustuhan ang ugali ni Yayoka, pero sayang nga lang daw at ngayong gabi ay kailangan na niyang mamatay. Habang si Zaipi naman ay tinatanong lang, kung talaga bang napag-isipan na ni Yu Fuyao ang patungkol sa bagay na ito. At kung sa tingin ba niya ay hindi magagalit si Lu Shu sa kanya, pag pinatay niya ang isa sa malapit na tao sa ating bida, at kung handa ba siyang tanggapin ang magiging galit ni Shu sa kanya. Pero muli ay sinabi lang naman ito na lahat ng hindi niya makuha, ay hindi pwedeng makuha ng iba, sabay sabi na huwag kakalimutan ni Zaipi ang pangako niya. Sinabi lang naman ni Zaipi na madami namang paraan upang mapuwersa niyang bumalik ng Luniverse ang ating bida, sabay tanong kung bakit ito ang napiling gawin ni Yu Fuyao at kung bakit si Yayoka pa. Sinabi lang naman nito na ilang araw pa lang nilang kakilala si Yayoka, kaya hindi umano kailangang maawa ni Zaipi kay Yayoka, sabay tanong kung bakit siya na kapatid mismo ni Zaipi ay hindi niya kinakaawaan. Sinabi nga din nito na 3,000 taon na siyang naghihintay, at matapos umanong mawala ang lahat ay hindi pa din siya binigyang pansin ng dating hari, sabay sabi na bakit hindi na lang siya ang tanungin ni Zaipi. Muli nga ay sinabi ni Yu Fuyao na mas mainam kung magpatuloy na lang sila sa panunood ng laban, at habang patuloy nga sa pag-atake si Yayoka, ay tinatanong nito kung sino ang lalaki na kanyang kalaban. Pero nananatili ngang tahimik ang lalaki, kaya naman naisip nito na mukhang ayaw niyang ipaalam ang kanyang pinagmulan, gayon na din ang kanyang lakas dahil nakasunod nga lang daw ito at umiiwas sa kanyang pag-atake, kaya napapatanong din siya sa kung ano ang plano ng lalaki. Hanggang sa unti-unti ngang lumalabas ang espiritu mula sa dagger na binigay ni Zaipi, at matapos itong lumabas ay nalaman ni Yayoka na ang espiritu umanong ito, ay nasa peak na ng A-rank. Hindi nga siya makapaniwala na masyado umanong malakas at mahalaga ang binigay sa kanyang regalo ni Wen Zaipi, kaya napapatanong din siya sa kanyang sarili kung alam na ba ni Zaipi na mangyayari ang lahat ng ito. At sa paggamit nga nito ng kanyang abilidad, ay tila nawala sa kanyang sarili ang kalaban ni Yayoka, kaya naman sinamantala niya ang pagkakataong ito upang umatake. At nagulat na nga lang ang lalaki, matapos ng mabilis na pag-atakeng ginawa ni Yayoka, at dahil nga dito ay ginamit niya ang abilidad niyang spacewalking upang makaiwas. Dahilan upang mapagtanto ni Yayoka na isang maestro level ang kanyang nakalaban, habang si Yu Fuyao naman ay masyado ang inis sa kanyang tauhan, na masyado umanong mahina at nang dahil lang sa pang-aakit ng isang espiritu, ay agad niyang pinakita ang tunay niyang lakas. Dito ay sinabi ni Zaipi na ang abilidad ng espiritu sa dagger ni Yayoka, ay halos kapantay na umano ng maestro level kaya wag na siyang magtataka. At kung hindi nga lang daw sa kaparusahan ng langit ay hindi din sana niya mahahanap ang espiritu na yon. Sabay tanong kung paano nakapag-cultivate ng maestro level si Yu Fuyao, dahil ang mga nababalitaan nga lang daw niya ay laging pinapahirapan at pinapatay ni Yu Fuyao ang mga nagiging lalaki niya, pag pinagsawaan niya ang mga ito. Sinabi nga din niya na dati, ay nanghuhuli siya ng mga tauhan ni Yu Fuyao, upang alamin kung nasaan o saan napupunta ang mga bangkay ng mga nakarelasyon o lalaki niya. Pero wala nga daw siyang mahanap na kahit isa sa mga yon. Pero ngayon kung iisipin nga daw niyang maigi, ay malamang sa hindi pinatay ni Yu Fuyao ang mga lalaking yon, dahil ang totoo ay pinalakas niya ang mga ito upang magsilbing assassins niya ngayon.
Sinabi nga din ni Zaipi na sino bang mag-aakala na ang mga tsismis palang kumakalat dati ay walang katotohanan, habang si Yu Fuyao naman ay sinabing nakikita at pinapaniwalaan lang ng mga tao ang nais nilang paniwalaan, at hindi na pinapansin o inaalam pa ang ibang bagay. Gaya na lang daw ni Zaipi kaya wala siyang natuklasan na kahit ano noon.